Hello mga kaibigan, magandang hapon sa ating lahat. Ito na naman ang yung life coach at negosyo partner, Ate JB. Ayan, so atin na pong sasagutin ang post ng ating kasari no, sa isa sa mga Facebook na pages na aking pinupuntahan. Hindi na lang natin sabihin ang pangalan kasi naman hindi po ako na humingi ng permiso. No? Nag-screenshot lang po ako sa kanyang post. And gusto ko talagang talakayin ito kasi naman very important po ito, no? Napakahalaga po nito lalo na sa atin ng mga sari-sari store business owners. Again, ito po ang kanyang katanungan, no? May bagong bukas na tindahan malapit sa amin. Sabi ng ibang customers ko, may mga paninda daw dito na mas mura ang presyo kaysa tindahan ko. Pero di naman lahat. Kaya pala ang ibang kapitbahay ko doon na bumibili. Ano po dapat kong gawin? Baka wala nang bibili sa akin. Ayan. So, hindi po nag-iisa yung ating kasari, no? Alam ko, marami po sa atin ang nakaka-relate. Kahit na ko noon, kaibigan, no? Ilang years na rin, no? Kahit, worse talaga yung, nakaraang COVID, no? Ayan yung pandemic. Marami sa aming mga kapitbahay ang nawalan ng trabaho. So, marami rin sa kanila ang nagtayo ng tindahan. And hindi, ito honestly lang, no, frankly speaking, and that time, kaibigan, talagang medyo kampante ako, no, hindi talaga ako totally nag-worried. Kasi alam ko, ayaw naman talaga nila yung pagiging tindera siguro. Siguro lang, kasi nga, kung gusto talagang nila ng kanitong negosyo, sana noon pa sila, nagtayo. Pero yun nga, nasipan nila magtayo kasi nawalan po sila ng trabaho. Kaibigan, ikaw, pag mga bagong sulpot na tindahan, huwag kang mag-alala. Ayan. Pero again, tao lang tayo noon, mag-alala talaga tayo kahit ako noon. Pero don't worry much. Ito based rin sa aking personal experience, lalo na talaga nung pandemic era, pang pandemic time, no? May mga, lalo na yung mga bagong sulpot ng tindahan, no? Kagaya natin noon, nung kakasimula pa lang natin, we always do our best na talagang gusto natin, no? Gawin natin lahat para yung mga kapitbahay natin, yung mga customers dito talaga bibili sa tindahan. And one thing we always do was that, is that yung bang mura talaga yung ating presyuhan. Kaya naman naintindihan natin, pag may bagong sulpot ng tindahan, syempre, yung mga bagong tindera-tindero, mga kapitbahay natin, di always ito na talagang doon sa tindahan nila pupunta yung ating kapitbahay. Kaya mura talaga kadalasan yung kanilang presyo. Again, hindi na ako lalayo, kaibigan. Dito sa place namin, ang una talagang may tindahan dito, yung kapatid ng lola ko. And then yung tiyahin ko, and then so on and so forth. Ako rin, medyo matagal na, 23 years na, running 24 years na po yung ating tindahan. And may ilan po dito na mga yung bang nauna talaga ako sa kanila, then nang mag-start sila ng kanilang negosyo, mura talaga ang kanilang paninda. So nalaman ko ito kasi na-notice ko na kahit pa yung bang ilang bahay lang, no, from tindahan ko, minsan dumadaanan sila sa aking tindahan, doon sila bumili. Kaya nagtanong ako sa yung mga malalapit sa akin, yung mga kaibigan ko, no? So bakit ba yung iba doon bumibili? So sabi nila, may mga paninda doon na mas mura ng ₱1, sometimes ₱2 po sa aking mga paninda. Pero hindi naman daw lahat. Medyo nag-alala ko, medyo nalungkot, medyo na-worry po talaga si Ate JB. No, ang sakit kayo pag nakita mo dinadaanan lang ng customers ang iyong tindahan. Pero hindi ako nabahala, kaibigan, no. Ito dapat mong isipin mo talaga. Ito napaka-useful tips. Huwag kang sasali sa yung sinasabi nila na price war. Kung sa tingin mo, fair naman ang presyo na yung mga paninda, hindi masyadong mababa, hindi naman masyadong mahal, huwag ka nang sumali sa kanila. Huwag kang mag-dive ng presyo, huwag mong mas mababaan pa ang kanilang presyo. Maliban na lang kung may supplier ka, wholesaler na pinagkukunan na yung mga paninda na napakamura talaga, sige, babaan mo. Pero kung katulad lang kayo, no, katulad lang kayo ng pinabilhan ng mga paninda, wag mong mas babaan pa yung presyo mo, no, yung ₱20 sa bagong tindahan, gawin mo ng 19, gawin mo 18, wag. Hayaan mo na lang sila sa kanilang ginagawa, kaibigan. Hindi lang naman kasi nagtatalo ang lahat, no, sa presyo. Ayan. So, baliwala yung mura ang paninda mo, pero kaunti naman ang stocks, hindi kumplito. O baliwala rin yung mura ang paninda mo,
wala ka namang kaibigan, halos lahat ng mga kapitbahay mo galit sa iyo kasi masungit ka, hindi ka palangiti, hindi ka friendly, o di ba? So, daanin na lang sa ibang paraan mga kaibigan, no? Yung pagkatulad ni Ate GB, noon talaga kaibigan, may ilang tindahan sa place namin na mas mura ang kanilang paninda kaysa sa akin. Pero hindi ko ginawa na mas murahan ko pa yung paninda ko kaysa paninda nila. Dahil alam ko kaibigan, ako ang malulugi. Oo, pupunta lahat dito yung mga kapitbahay ko, maubos, no? Mauubos yung mga paninda ko, but in the long run, malulugi ako. Bakit? Kasi in return, mababa lang yung profit, yung kita ko. So halos siguro, sakto lang pangbayad sa mga expenses, o di ba? Pag yung ating patong 1 peso, 2 peso, 3 peso, tapos ang laki na ng puhunan ng produkto, malulugi talaga yung negosyo. Hindi man ngayon, in the long run, after few months, after 1 year, after 2 years, kasi yung kakarampot na kita, profit natin, tubo natin, mapupunta lang sa mga expenses, bayarin sa kuryente, pamasahe, pag tayo na malingki, di ba? Marami kasing paraan, no factors to consider, pag tayo ay nagpe-presyo. Kaya ikaw kaibigan, hayaan mo na lang yung kapitbahay mo, huwag ka ma-stress. Ako ito, atin-atin lang to. May isang tindahan po dito sa amin na napakamura ng kanyang presyo. Nagsara po ang kanyang tindahan after, umabot naman ng 2 years, siguro lagpas 2 years, nagsara. Kasi wala na siyang na-enroll. Ang mura kasi ng kanyang mga paninda. No? Ang mura ng kanyang mga paninda at dalawa nang nagtatrabaho sa kanilang family at marami silang kumakain. So, nagsara ang kanilang paninda. Hindi ko naman sinasabi na totally masaya ako kasi nawalan na negosyo yung aking kapitbahay. But I admit, honestly kaibigan, no, nawala medyo yung worry ko. Siyempre, pag kaunti lang kayo nagtitinda sa inyong lugar, masaya ka talaga, di ba? Nagpapasalamat pa rin ako kaibigan, no? Honestly, kasi ngayon nagtinda ulit siya. So, siguro nakapaghiram siya ng pera, nagbukas ulit ang kanyang tindahan. Lesson learned na yun kaibigan. Huwag masyadong babaan ang presyo ng iyong mga paninda para lang makahakot ka ng mga customers. Masyadong mababa kahit alam mo na wala ka ng tubo or kakarampot lang yung kita, yung tubo, yung profit na sakto lang pang bayad sa expenses o siguro nga mag-aabuno ka pa para sa expenses. Wag naman ganun. So, pag mura ang presyo ng mga paninda ng yung mga kakompetensya, parihasan mo lang. O kung hindi mo kayang parihasan, sa tingin mo malulugi talaga yung negosyo, pag parihasan mo, di wag mong parihasan. Steady ka lang. Kung alam mo naman na fair lang, tama ang iyong pagpepresyo, hindi ka malulugi at yung ating customers magugustuhan pa rin nila kasi hindi naman talaga totally mahal. Fair ka lang magpresyo, 10 to 20% lang ang iyong tubo, ay steady ka lang dyan. Huwag mo nang babaan pa dahil ito kaibigan, sinasabi ko sa iyo, pag mag-dive ka ng presyo, mas babaan mo pa yung presyo mo kasi mababa ang presyo na yung kakompetensya. Ilang months from now, siguro abutin 1-2 taon, magkuklose na yung tindahan. Maliban na lang kung isa kang wholesalers, mababa talaga yung presyo ng mga wholesalers. Pero kung katulad ka ni Ate GB, retailers lang, ay malulugi ang negosyo mo pag masyadong mababaan ang presyo na yung mga paninda. Kaya tayo, huwag tayong masyadong mag-alala. Kung mas mura yung kakompetensyan mo, hayaan mo sila. Ikaw, patuloy ka lang sa iyong ginagawa, maging friendly ka lalo, palangiti, ayan, magpautang ka rin paminsan-minsan, pero piliin mo lang. Yung iba kasi sasabihin nila, uy, hindi mo bumibili dito sa tindahan ko, porque hindi ko pinautang, hindi na dito bumibili. Ikaw ba kaibigan, saan ka ba bibili? Sa tindahan na pinapautang ka o sa tindahan na hindi ka pinautang? Siyempre, yung kapitbahay mo, walang-wala siya noon, umutang sa tindahan mo, hindi mo pinautang. Umutang sa iba, pinautang siya, dito siya bibili pag may pera siya, matik na yun, no? Kaya magpautang ka rin. Ito advice ko. Pero piliin mo lang yung magaling, maganda magbayad at may kakayahan na magbayad. No? Ito lang gawin, napakasimple kaibigan at kumpletuhan mo yung mga paninda. No? Pag mura masyado ang presyo na yung mga paninda, wala ka ng pang-roll o hindi ka na makadagdag ng ibang produkto. Kasi nga, konti lang yung profit mo. So, mahalaga talaga na mura. Ito, mura, kompleto, maganda ang customer service mo, o di ba? Kung hindi mo kaya yung mas mura pa sa kay kompetensya mo, bawiin mo lang sa good customer service. Bawiin mo na lang sa kumpletong stocks.
Ito mahalaga, kahit anong hanapin ni customers, dapat maibigay mo. Again, kagaya sa sinabi ko sa aking intro, baliwala na mura ang presyo na yung mga paninda, pero pag naubos, wala ka nang ipang-refill. Pag bumalik si customer kasi nga mura, bibili siya ulit pero wala ka nang stocks. Kasi nga hindi ka nakapag-roll kasi kulang ang kita. Maliit ang binta, maliit ang sales, maliit ang profit, sakto lang sa expenses. Hindi mo na-roll ang yung kapital kasi masyadong mura yung mga paninda. Ako kaibigan, at ito rin ito talaga yung magandang pakikitungo sa ating mga customers. Hindi na rin ako lalayo. Based on my personal experience, doon sa aming Tabunok Public Market, pinakamalaking public market dito sa aming Talisay City, Cebu, may isang wholesaler na doon talaga ako bumibili ilang taon. Ilang taon rin yun. Kasi nga, mura po siya. Mura ang mga paninda niya, no? Mas mura yung mga big supermarket, pero malayo kasi. Pero sa within yung pamilihang bayan, mura po. Kaya doon ako bumibili. Noon ng Pasko, binigyan ako ng regalo, t-shirt na branded. Thank you so much. Pero in the long run, after years, nag-iba ang pakikitungo ng may-ari sa mga customers. Nung una, akala ko, stress lang siya, kaya pinalagpas ko. Pero sa susunod, bumili ako, ayun, nagalit pa rin. Yun, yung para bang galit siya palagi, sinabihan pa kami na kung hindi kami makapaghinday o hindi kayo makapaghintay, punta kayo sa tindahan, sa ibang tindahan. Ay, ang ginawa ko. Pag hindi maganda ang pakikitungo mo sa iyong customer, talagang mawawalan ka ng customer. Oh, ako nga kaibigan, inaamin ko, meron pa rin mga iilan lang na tindahan dito sa place namin na mas mura ang iba nilang paninda sa mga paninda ko. Pero bakit dito pa rin bumibili yung aking kapitbahay? Kasi nga si Ate GB ay palangiti, friendly, parang kapamilya na rin ang turing ko sa kanila. Kaya yung iba, kahit mas mura ng ₱1 sa iba, dito pa rin sila bumibili kasi nga friendly tayo. Ang kumpleto, lahat ang hanapin ni customer, maibigay ko talaga. I always see to it na hindi ako naubusan ng stocks, di ba? So, saan sila? Sa mura, pero hindi naman talaga masyadong kompleto. Ikaw, pabor ngayon, no? May alas ka. Nauna ka sa negosyong ito. Alam mo ang pasikot-sikot sa negosyong ito. So, may lamang ka, mas lamang ka. So, ito yung alas mo, ito yung ace mo. Gamitin mo ito, kaibigan. So, huwag ka manghinayang sa ibang kapitbahay mo na, uy, doon na sila bumili, mawala na sila sa akin. Babalik yan sa tindahan mo, no? Kagaya na nangyari sa akin. Kasi yung mga kakompetensya natin, again, pag masyadong mura ang mga paninda nila, ay hindi yun makarol talaga. Hindi sila lalagpas ng ilang months or taon, no? Kasi nga, napakamura ng ilang kanilang mga paninda. ₱1, ₱2 tubo, kahit malaki ang puhunan. Wale, patay ang negosyo mo, kaibigan. Again, thank you so much, kaibigan. Tinapos yung hanggang dulo yung aking video. Lagi lang nating tandaan, palagi ko sinasabi. Hindi mahirap, hindi imposible na masinso ang buhay natin. Basta masipag tayo, mariskarte tayo. May tamang disiplina sa sarili natin, and then we have God in our life. Tiyak kasinso ang buhay natin, kaibigan, tiwala lang. Kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate GB, and then pakihit na notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa ating pag-asenso. Sana kaibigan, pakishare na rin ha, para mas marami pa tayong matulungan. And please don't skip the ads po. Malaking tulong dito sa amin ng aking family. Again, thank you so much kaibigan ha, sa inyong pagmamahal at suporta. Aasinso tayong lahat, claim it, okay? Thank you so much. God bless.